Nagsisimula ang lahat nang dumating si Vincent sa Los Angeles at sinadyang mabangga ang isang estranghero sa gitna ng siksik na daloy ng mga tao. Ngunit hindi iyon aksidente. Isa itong palabas para sa dalawang panig upang magpalitan ng isang briefcase na naglalaman ng buong misyon para sa gabing iyon. Kasabay nito, isang taxi driver na nagngangalang Max ang nagsasakay ng isang magandang babaeng pasahero. Mabilis na naging komportable ang atmosfera sa loob ng sasakyan habang ang dalawa ay nag-uusap ng maayos. Nalaman pa ni Max na ang pangalan ng babae ay Annie, na kasalukuyang isang prosecutor. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng gusali ng kanyang opisina, nananatiling nakatingin si Max kay Annie ngunit napalampas niya ang pagkakataong hingin ang kanyang contact information. Hindi inaasahan, kusang bumalik si Annie, iniabot ang kanyang business card, at sinabing kung kailangan niya ng tulong sa hinaharap, maaari siyang tumawag anumang oras. At walang ideya si Annie na ang simpleng aksyong iyon ay hindi sinasadyang nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Pagkatapos nito, mabilis siyang umakyat upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa mismong sandaling iyon, bumaba si Vincent mula sa gusali at nadatnan si Max na nagdi-daydream. Dahil nagmamadali siya, agad siyang sumakay sa kotse. Habang nasa biyahe, ipinahayag ni Vincent na hindi niya gusto ang Los Angeles, itinuturing itong isang malamig na lungsod na kulang sa koneksyon ng tao. Ang gusto lamang niya ay dumating at umalis sa lalong madaling panahon. Patunay nito ang isang dating ulat sa balita tungkol sa isang lalaking namatay sa subway sa loob ng 6 na oras nang walang nakapansin. Patuloy na sumasakay at bumababa ang mga pasahero, ngunit walang nagbigay pansin. Unti-unting napunta ang usapan sa trabaho ni Max. Ngunit tuwing tinatanong siya ng mga pasahero, lagi niyang sinasabi na ang pagmamaneho ng taxi ay sideline lamang. Siya raw ay may mas malaking plano para sa hinaharap. Ngunit ang totoo, 12 taon na siyang nasa likod ng manibela, nagsikap at naghirap ngunit hindi pa rin nababago ang kanyang mahirap na kalagayan. Makalipas ang ilang sandali, mabilis nilang narating ang destinasyon. Bago bumaba, sinabi ni Vincent na ngayong gabi ay kailangan niyang pumunta sa 5 magkakaibang lugar upang makipagkita sa ilang kaibigan para sa mga pirma. Kaya inalok niya si Max na arkilahin ang kanyang taxi sa buong gabi at babayaran siya ng doble sa karaniwang pamasahe. Nang makita ni Vincent na nag-aalangan pa si Max, agad niyang tinaasan ang bayad sa $600. Sa harap ng ganitong kalaking alok, kaagad pumayag si Max. Sa isip niya, tila ngumiti sa kanya ang swerte ngayong gabi. Kakakilala lang niya sa babaeng nagpatibok ng kanyang puso, at ngayon ay kumita pa siya ng halagang katumbas ng 2 araw na trabaho. Hindi niya alam na ang desisyong ito ang magtutulak sa kanya sa isang laban ng buhay at kamatayan kung saan kailangan niyang lampasan ang sarili niyang limitasyon upang mabuhay. Pagkatapos, ipinarada ni Max ang sasakyan sa gilid at kumain ng hamburger habang nakaupo sa loob, hinihintay ang pagbabalik ni Vincent. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, biglang may isang lalaking bumagsak diretso sa bubong ng kotse, dahilan upang matarante si Max. Sa mismong sandaling iyon, bumaba si Vincent mula sa gusali. Nagkunwari rin siyang nagulat sa hindi inaasahang pangyayari, ngunit agad naging mapagmatsyag ang kanyang tingin nang makita niyang natatarante si Max at palingalinga. Hindi nagtagal, nagsalita si Max at tinanong si Vincent kung siya ba ang pumatay sa lalaki. Agad namang naglabas ng baril si Vincent, itinutok ito sa kanya, at inutusan siyang buksan ang trunk. Wala nang ibang magawa, napilitan si Max na tulungan siyang ilagay ang bangkay sa loob. Pagkatapos nito, ginamit ni Vincent ang bottled water upang linisin ang windshield at burahin ang mga bakas, saka inutusan si Max na agad umalis. Ang biktima pala ay isang mahalagang testigo ng pulisya na dapat sana'y magpapatoto sa korte kinabukasan laban sa isang drug lord. Nang dumating si Officer Fanning sa lugar, huli na ang lahat. Nang makita ang basag na salamin at ang pagkawala ng tao na parang bula, agad siyang tumawag upang iulat ito sa kanyang mga nakatataas. Samantala, unti-unting nauunawaan ni Max ang nakakatakot na katotohanan. Ang 5 destinasyong binanggit ni Vincent ay nangangahulugang 5 buhay. Ngunit paulit-ulit siyang pinaaalalahanan ni Vincent na mag-focus lamang sa pagmamaneho. Ang ibang bagay ay hindi na niya dapat pakialaman. Para kay Vincent, lahat ay trabaho lamang. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang minuto, agad silang napahamak dahil basag ang salamin ng taxi at may bakas pa ng dugo.
Mabilis silang pinahinto ng pulis para inspeksyonin. Agad na ibinaba ni Vincent ang kanyang boses upang balon si Max. Kapag hindi niya napaalis ang mga pulis, mamamatay ang dalawang opisyal na iyon. Kalmado pa niyang inilarawan ang posibleng buhay ng mga ito, marahil ang isa ay bagong kasal, ang isa naman ay may maliit na anak, o baka may buntis pang asawa. Hindi iyon para kawan sila, kundi para gipitin ang konsensya ni Max at pilitin siyang makipagtulungan. Sinubukan ni Max na manatiling kalmado habang nakikipag-usap, ipinaliwanag na ang dugo sa sasakyan ay dahil nakabangga siya ng USA sa labas ng lungsod. Sa una, nagduda pa rin ang opisyal at hiniling na buksan ang trunk para inspeksyonin, ngunit sa mismong kritikal na sandali, nakatanggap ng utos ang mga pulis na tumulong sa kanilang mga kasamahan at dali-daling sumakay sa kanilang sasakyan upang umalis. Dahil doon, muntik nang makaligtas ang dalawa sa inspeksyon. Makalipas ang ilang sandali, ang ikalawang destinasyon ay nasa harap ng isang apartment complex. Bago umakyat si Vincent upang asikasuhin ang target, itinali niya ang mga kamay ni Max sa manibela upang hindi ito makatakas. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, tumawag ang may-ari ng taxi company matapos makatanggap ng ulat mula sa pulisya. Alam na ng matanda na basag ang salamin ng sasakyan, kaya inutusan niya si Max na agad bumalik sa garahe at bayaran ang pinsala mula sa sarili nitong bulsa. Napansin agad ni Vincent ang kawalang katarungan nito, dahil ang aksidente habang nasa trabaho ay hindi dapat sagutin ng empleyado lamang. Nang makita niyang hindi makapagsalita si Max, inagaw niya ang radyo at nagpakilalang abogado, ipinakita ang matinding pagkainis sa masamang pagtrato ng kumpanya sa mga empleyado nito. Malamig niyang binyantaan ang kumpanya na magsasampa siya ng reklamo sa Transportation Authority dahil may insurance naman ito ngunit pinagbabayad pa rin ang driver. Ang ganitong asal ay malinaw na pang-aabuso sa manggagawa. Pagkarinig nito, agad na tahimik ang amo sa kabilang linya at tuluyang nagbago ang kanyang tono. Pagkatapos masigurong nalutas ang problema ni Max, nasiyahan si Vincent at bumaba ng sasakyan upang umakyat at ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ngunit sinamantala ni Max ang pagkakataon. Agad siyang humingi ng tulong at paulit-ulit na bumusina upang makatawag ng pansin. Hindi nagtagal, may isang grupo ng kabataan ang nakapansin at lumapit sa kanya. Natuwa si Max, iniisip na maliligtas na siya. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Nang makita nilang nakatali ang kanyang mga kamay, sa halip na tulungan siya, sinamantala pa nila ito at ninakawan siya. Hindi pa roon nagtapos, binuksan din nila ang likurang pinto at kinuha ang briefcase ni Vincent na naglalaman ng misyon. Ngunit mabilis nilang nabayaran ang kanilang ginawa. Pagkatapos tapusin ni Vincent ang kanyang gawain, agad siyang lumitaw at pinabagsak ang grupo ng kabataan sa loob lamang ng ilang segundo. Sa susunod na gas station, malamig na pinaalalahanan ni Vincent si Max na ang kanyang pagkataranta ang nagdadala ng hindi kinakailangang atensyon. Kapag nagpatuloy ito, may mga inosenteng taong maaaring mamatay dahil lamang nadamay sila. Samantala, dumating na ang pulisya ng Los Angeles sa gusali kung saan pinatay ang unang biktima. Sa paligid, makikita pa rin ang mga bakas ng dugo at mga piraso ng basag na salamin. Sa pamamagitan ng testimonya ng mga kapitbahay, nalaman ng pulis na may taxi na matagal na nakaparada sa ilalim ng gusali, at nakita pa nilang basag ang windshield nito. Ang impormasyong ito ay nagpabalik sa alaala ni Fanning ng isang lumang kaso sa San Francisco. Isang taxi driver ang nagmaneho buong gabi, at isa-isang binaril ang 3 tao. Sa huli, natagpuan ang driver na nagpakamatay sa loob ng sasakyan. Ngunit ang opisyal na humawak ng kaso noon ay hindi kailanman naniwala na ito ay pagpapakamatay, dahil walang criminal record ang driver, wala ring kasaysayan ng sakit sa pag-iisip, at wala siyang anumang dahilan upang pumatay ng 3 tao at pagkatapos ay kitilin ang sarili niyang buhay. Pinaghinalaan ng opisyal na iyon na noong gabing iyon, may isa pang taong nakaupo sa loob ng taxi. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring natutuklasan. Pagbalik kina Vincent at Max, ang ikatlong destinasyon ay isang maliit na jazz bar na nakatago sa gitna ng lungsod. Mahinang tugtog ng musika ang maririnig, na nagbibigay ng kalmadong atmosfera, taliwas sa ingay sa labas. Matapos ang ilang oras na puno ng takot, bahagyang nakahinga si Max. Hindi na kasing tensyonado ang kanyang mukha tulad kanina. Pagkatapos,
Marahang nag-iwan si Vincent ng tip sa serving tray at hiniling sa staff na imbitahin ang may-ari ng bar upang makipag-inuman. Natural lamang na walang kaalam-alam ang may-ari ng bar na ang magalang na bisita sa harap niya ang siyang papatay sa kanya. Komportable niyang ikinwento ang kanyang mahirap na nakaraan, kung paano siya umalis sa kanilang bayan sa edad na 19 upang pumunta sa Los Angeles at magsimula ng karera, at kung paano niya unti-unting naitayo ang lugar dahil sa kanyang pagmamahal sa musika. Ngunit biglang binanggit ni Vincent ang pangalan ng drug lord. Agad naglaho ang ngiti sa mukha ng lalaki. Si Max, na nakaupo sa tabi, ay unti-unti ring kinabahan. Lumabas na ang may-ari ng bar ay dating tauhan ng boss at siya rin ang mismong taong magpapatoto sa korte kinabukasan. Tulad ng inaasahan, kumilos si Vincent ng walang pag-aalinlangan, tinapos ang lahat na para bang normal na bahagi lamang iyon ng kanyang trabaho. Pagdating nila sa labas, hindi na mapigilan ni Max ang sarili. Malinaw na nilinlang siya ni Vincent. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang radyo ng taxi. Ang tumatawag ay ang amo ng taxi company. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa trabaho. Paulit-ulit daw tumatawag ang ina ni Max dahil hindi niya ito makontak. Araw-araw kasi siyang banibisita ni Max, ngunit ngayong gabi ay hindi siya nakarating kaya labis itong nag-aalala. Pagkarinig nito, biglang nagbago ang isip ni Vincent. Sinabi niyang pupunta sila sa ospital, dahil kung hindi, may maghahanap kay Max at magdudulot iyon ng hindi kinakailangang komplikasyon. Habang papunta roon, huminto pa si Vincent upang bumili ng bouquet ng bulaklak. Pagpasok sa ospital, nagpakita siya ng napakagalang na asal, kabaligtaran ng malamig na assassin kanina. Marahan niyang inilapag ang briefcase at nakipag-usap na parang matagal ng kakilala ng pamilya. Sa sandaling iyon, nagmukha siyang isang normal na tao, dahilan upang lalong malito si Max kung ano ba talaga ang tunay niyang pagkatao. Matapos ang ilang usapan sa loob ng silid ng ospital, napatingin si Max sa briefcase na nakalapag sa sahig, at biglang may pumasok na matapang na ideya sa kanyang isipan. Walang pag-aatubili, hinablot niya ang briefcase at tumakbo palabas ng hallway. Sa kasamaang palad, napansin agad ito ni Vincent at mabilis siyang hinabol. Dumaan ang habulan sa hagdan ng ospital at umabot hanggang sa overpass. Ngunit isang ordinaryong taxi driver lamang si Max, paano niya matatakasan ang isang propesyonal na assassin? Sa desperasyon, itinapon niya ang briefcase mula sa itaas, dahilan upang madurog at magkalat ang mga dokumento sa kalsada sa ilalim dahil sa mga dumadaang sasakyan. Napatigil si Vincent, puno ng galit ang kanyang tingin. Pagkatapos, agad niyang sinugod si Max at pinigilan ito. Ngunit ang nakakagulat, hindi siya nagpaputok upang patayin si Max. Sa halip, nagpasya siyang bigyan ito ng pagkakataong may tama ang kanyang pagkakamali. Samantala, nakatanggap naman ng ulat si Fanning tungkol sa mga pinatay. Kabilang ang mga kabataang holdapper at ang ikalawang target ni Vincent. Ayon sa mga forensic expert, iisang tao lamang ang pumatay sa lahat. Ang mga bakas sa katawan ay nagpapakita na ang killer ay laging nagpapaputok ng 2 bala na halos magkadikit, ilang milimetro lamang ang pagitan, isang palatandaan ng isang assassin na may halos perpektong kasanayan. Samantala, sa loob ng taxi, sinabi ni Vincent na kailangan nilang makipagkita sa taong kumuha sa kanya upang kunin muli ang hit list. Ngunit bilang isang propesyonal na assassin, hindi niya kailanman ipinapakita ang kanyang mukha sa boss. Kaya pinilit niya si Max na magpanggap bilang siya upang kunin ang mga dokumento. At malinaw ding ipinaalala ni Vincent ang magiging kapalit kung sakaling pumalpak si Max. Sinabi ni Vincent na babalik siya sa ospital at agad papatayin ang ina ni Max. Naiintindihan ni Max na hindi ito walang lamang banta. Ang lalaking nasa harap niya ay kayang gawin ang kahit ano. Inutusan ni Vincent si Max na humingi lamang ng pakikipagkita kay Felix, at may magdadala na sa kanya roon. At tulad ng inaasahan, dahil sa reputasyon ni Vincent, maayos na nakapasok si Max sa seguridad ng nightclub. Kasabay nito, lihim ding kumikilos ang FBI sa paligid, minamanmanan ang bawat galaw ng boss. Dumating din si Officer Fanning upang makipag-coordinate sa mga federal agents. Sa loob ng nightclub, sa wakas ay nakaharap ni Max si Felix. Sinubukan niyang humingi ng paumanhin at ipaliwanag ang kanyang pagdating, ngunit ang tanging natanggap niya ay isang tingin na puno ng pagkadismaya. Halatang hindi natutuwa ang kausap na naroon si Vincent.
Biglang naging mapanganib ang atmosfera habang ang isang bodyguard sa likuran ay nagsimulang maghinala at dahan-daang inilalapit ang kamay sa kanyang baril. Sa gitna ng sitwasyong buhay o kamatayan, biglang nagbago ang tono ni Max at malamig na binalaan si Felix. Mas mabuti raw na alisin ng tauhan nito ang kamay sa baril bago pa lumala ang lahat. Ang kanyang kalmado at malamig na titig ay nagpatigil sa buong silid. Hindi inaasahan, sa loob lamang ng ilang oras na kasama si Vincent, natutunan ni Max, mula sa pagiging mabait na taxi driver, kung paano maging matigas para mabuhay. Makalipas ang ilang sandali, kinopya ng boss ang lahat ng dokumento para kay Max. Napilitan siyang magtiwala dahil kinabukasan na ang paglilitis. Gayunpaman, inutusan pa rin niya ang kanyang mga tauhan na lihim siyang sundan at agad siyang patayin kapag may kaina-hinalang mangyari. Samantala, sa pamamagitan ng surveillance ng FBI, natuklasan ni Fanning na ang taxi ni Max na may basag na salamin ay tugma sa testimonya ng mga saksi sa unang pagpatay. Naproseso rin ng FBI ang recording ng usapan ni Max sa security ng nightclub at natukoy ang pangalang Vincent. Dahil dito, kumilos ang FBI. Nagkamali sila ng akala kay Max bilang si Vincent at planong hulihin siya ng buhay upang maprotektahan ang susunod na testigo. Ngunit naramdaman ni Fanning na may mali. Ayon sa records, 12 taon ng taxi driver ang taong iyon, at naniniwala siyang hindi ito kayang maging isang propesyonal na assassin. Ngunit nasa jurisdiction ng FBI ang kaso, kaya hindi nila pinakinggan ang opinyon ng isang lokal na pulis tulad niya. Samantala, habang nasa taxi papunta sa nightclub, tinanong ni Vincent si Max kung kailan niya tatawagan ang babaeng nagbigay sa kanya ng business card. Nakita raw niya itong nakangiti habang hawak ang card. Nang sumagot si Max na baka hindi niya ito tatawagan, pinayuhan siya ni Vincent na pag-isipan muli dahil maikli lamang ang buhay ng tao. Kaya dapat gawin ang lahat upang makuha ang gusto. Pagdating nilang dalawa sa nightclub, naroon din ng sabay ang pulisya at mga ahente ng federal. Ngunit dahil hindi pa nila kailanman nakikita si Vincent, ang lahat ng kanilang atensyon ay nakatuon kay Max sa gitna ng siksik ang crowd sa masikip na lugar. Mabilis na namataan ni Vincent ang ika-4 na target. Malamig niyang sinabi kay Max na maglakad ng diretsyo ng 5 hakbang at pagkatapos ay lumiko pakaliwa ng 3 hakbang, sabay babala na kung magtatangka itong tumakbo, agad siyang magpapaputok. At dumating na ang sumasabog na sandali ng top assassin. Sinuyod ng mga mata ni Vincent ang lahat ng bodyguards sa paligid ng target. Pagkatapos, bigla siyang sumingit sa gitna ng crowd. Isang malakas na suntok ang unang tumama. Kaagad pagkatapos, nabali niya ang leeg ng bodyguard sa isang iglap. Nagpatuloy siya sa paggalaw sa dagat ng mga tao, pinabagsak ang isa pang tao sa malapit, saka pinigilan ang isa pa, kumuha ng baril, at buong tapang na sumugod pasulong. Sa mismong sandaling iyon, nadiskubre ng mga ahente si Max at agad nilang pinrotektahan ang saksi, habang mabilis ding inaaresto ang taong inaakala nilang assassin. Ngunit biglang nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Nakipag-agawan ng isang bodyguard sa isang ahente, dahilan para pumutok ang baril. Diretso ang bala sa commander ng FBI, at naging magulo ang eksena. Mas masahol pa, napaghinalaan ng mga bodyguard si Max at naghanda silang barilin at tapusin siya agad sa lugar. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon na pagitan ng buhay at kamatayan, biglang kumilos si Vincent upang iligtas ang buhay ni Max. Ngunit siya mismo ay agad ding napigilan ng 2 ahente. Samantala, si Max ay inilabas ni Fanning, dahil sigurado itong si Max ay isa lamang driver. Sa kabilang banda, bumunot si Vincent ng patalim upang lumaban, unang sinaksak ang isang ahente, saka kumilos ng mabilis at desidido laban sa natitirang ahente. Nang sumugod ang isang bodyguard para umatake, agad niyang pinulot ang baril na nahulog sa sahig at lumingon upang kalabitin ang gatilyo, isa-isang pinabagsak ang mga tauhan ng target, at pagkatapos ay binaril ang ika-4 na saksi. Sa puntong ito, nailabas na ni Officer Fanning si Max mula sa nightclub. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang lumitaw si Vincent at binaril si Fanning sa mismong lugar. Pagkatapos, hinailan niya si Max palayo sa eksena, habang kalmadong ipinapaliwanag na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kaligtasan. Ngunit malinaw, iba na ang pagkakataong ito. Isa sa mga napatay ay isang pulis, matagal nang pinipigil ang kanyang sarili, biglang nag-ipon ng lakas ng loob si Max upang tanungin siya.
Direkta niyang sinabi na walang awa si Vincent at tinanong kung bakit hindi pa siya pinapatay. Hindi direktang sumagot si Vincent. Sa halip, sinabi niya kay Max na tumingin sa salamin at pagmasdan ang sarili. 12 taon nang nagmamaneho ng taxi, araw-araw nagsasalita tungkol sa mga pangarap, ngunit kailanman ay hindi kumikilos, laging binabanggit ang pangarap na parang kwento upang aliwin ang sarili. At balang araw, kapag tumanda na siya, mare-realize niyang ang lahat ay nananatiling isang bagay na malayo at hindi kailanman maaabot. Kahit ang babaeng nagbigay sa kanya ng business card, hindi siya magkakaroon ng sapat na lakas ng loob para tawagan. Ang mga salitang iyon ay tumama ng diretsyo sa pinakamalalim na kahinaan ni Max. Napagtanto niyang isa nga siyang taong marunong lang mangarap ngunit hindi naglalakas loob baguhin ang kanyang buhay. Ngunit sa mismong sandaling ito, nang makita ng isang asasin ang buo niyang pagkatao, isang marahas na pakiramdam ng paglaban ang biglang sumiklab sa loob ni Max. Hindi inaasahang diniinan niya ang silinyador, na para bang pinipilit ang sarili na gumawa ng kakaiba, dahil naiintindihan ni Max na maaaring mamatay siya ngayong gabi. Sa ngayon, may silbi pa siya. Nang mapagtanto ni Vincent na isinusugal ni Max ang kanyang buhay sa isang tila pagpapakamatay na hakbang, huli na ang lahat. Kumapit siya sa kanyang mga ngipin at biglang ikinabig ang manibela. Bumangga sa isang construction area sa unahan, dahilan upang tumaob ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Ngunit hindi pa nagtatapos ang kwento. Matapos ang kakilakilabot na aksidente, halos walang pinsala si Vincent. Kalmado siyang umalis sa lugar upang ipagpatuloy ang huling misyon. Si Max naman ay pilit na gumapang palabas ng wasak na sasakyan, at ang tanging nakita na lamang ay ang anino ni Vincent na unti-unting nawawala sa dilim ng gabi. Hindi nagtagal, may isang pulis na tumakbo papunta sa lugar. Marahan niyang inalo si Max at sinabing umupo at hintayin ang ambulansya. Ngunit nang suriin ang nabanggang sasakyan, nadiskubre ng opisyal ang bangkay ng unang biktima sa trunk. Walang pag-aalinlangan, agad niyang tinutukan ng baril si Max. Lumitaw ng malinaw sa kanyang harapan ang listahan ng mga target, at ang ikalimang pangalan ay si Annie. Kaya habang papalapit ang opisyal upang lagyan siya ng posas, biglang nagsagawa si Max ng isang matinding shoulder throw, pinabagsak ang kalaban, saka hinablot ang baril. Pagkatapos, ikanadi na niya ang kamay ng opisyal sa nabanggang sasakyan. Wala nang oras para mag-alinlangan, mabilis siyang tumakbo papunta sa pinagtatrabahuhan ni Annie. Sa daan, kumuha pa si Max ng cellphone mula sa isang dumadaan upang tawagan si Annie gamit ang business card. Sa oras na iyon, abala pa si Annie sa pag-o-overtime sa opisina, inaayos ang lahat ng dokumento para sa paglilitis kinabukasan. Nang marinig niya si Max sa kabilang linya, kahit pa sabihin nitong may gustong pumatay sa kanya, inakala niyang biro lamang iyon, hanggang banggitin ni Max ang pangalan ng drug lord, na siya ring kasong hawak niya kinabukasan. Doon lang naniwala si Annie na totoo ang panganib. Sa kabutihang palad, nang dumating si Vincent, wala siya sa kanyang opisina. Ngunit napansin nitong ang tawag ay nailipat sa archives room sa ika-16 na palapag, kaya agad niyang naunawaan na naroon ang target. Sa labas naman ng gusali, nakita ni Max ang buong sitwasyon at agad na sumugod papasok. Ngunit sa kritikal na sandali, pinutol ni Vincent ang lahat ng kuryente sa gusali. Nawala ang signal ng telepono at binalot ng kadiliman ang buong skyscraper. Nakalock ang lahat ng pasukan at labasan mula sa loob. Dahil wala ng ibang paraan, binaril ni Max ang glass door upang makapasok, mahigpit na hawak ang baril, handa sa pinakamasamang mangyayari. Ilang minuto ang lumipas, natuntun ni Vincent ang lokasyon ni Annie. Sa matinding dilim, ang bawat hakbang niya ay mas nakakatakot kaysa dati. Sa kabutihang palad, sa sandaling malapit na ang panganib, dumating si Max at nagpaputok kay Vincent, sinamantala ang pagkakataon upang hilahin palayo sina Annie at Rod. Ngunit bahagya lamang nasugatan si Vincent sa leeg. Gayunpaman, ang maliit na sugat na iyon ang tuluyang nagpatindi sa kanyang galit, agad siyang tumayo at baliw na hinabol ang target. Sa puntong iyon, nakarating na sina Max at Annie sa subway station. Inakala nilang kapag nakasakay sila sa tren ay makakatakas na sila, ngunit mabilis na sinundan ni Vincent ang kanilang bakas. Pagdating niya, pinili niya ang tren sa ibaba, tumalon at kumapit sa hulihang bahagi, saka palihim na pumasok. Samantala, bahagyang nakahinga si Max. Ngunit paglingon niya,
Kinilabutan siya nang makita si Vincent na hinahanap sila. Mabilis na narating ng tren ang susunod na estasyon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pumasok, kundi naghintay sa platform, hinaharangan ang lahat ng labasan. Sa oras na lumabas sina Max at Annie, agad niya silang babarilan. Ngunit walang lumabas. Nang magsara ang pinto ng tren, muling naghanap si Vincent. Pinagkatiwalaan niya ang kanyang instinct, naniniwalang nasa unahang carriage sina Max at Annie. Hindi inaasahan, sa sumunod na segundo, nag-ipon ng lakas ng loob si Max upang harapin siya. Isang matinding bar-ilan ang agad na sumiklab. Sa pagkakataong ito, iba na ang resulta. Tinamaan si Vincent ng bala at nayanig. Dahan-dahan siyang umupo sa isang upuan sa loob ng tren, nananatiling kalmado ang kanyang mga mata. Nagtapos ang kanilang paghaharap sa paraang walang sino man ang inaasahan. Si Max, na dating mahiyain at umiiwas sa gulo, ang siyang nakaligtas. Sa kanyang huling sandali, binanggit ni Vincent ang balitang sinabi niya kanina, isang lalaking namatay sa subway ng Los Angeles, at natagpuan lamang ang bangkay makalipas ang maraming oras. Iniisip niya kung may makakakilala kaya sa kanya sa pagkakataong ito. Pagkatapos, yumuko si Vincent at ipinikit ang kanyang mga mata, tinapos ang lahat sa ganap na katahimikan. Dito nagtatapos ang pelikula. Malinaw na ang buong plano ni Vincent ay gamitin ang taxi bilang isang gumagalaw na kasangkapan sa pagpatay, palipat-lipat sa bawat target, tinatapos ang misyon, saka papatayin ang driver at gagawing parang pagpapakamatay ang lahat upang siya ay tuluyang maglaho ng walang bakas. Sa puntong iyon, bukod sa mga taong patay na, wala nang sino man ang nakakita sa kanya. Ngunit kung susuriin ng mas malalim, puno ng irony ang pelikula. Nakakabaligtad isipin na ang tanging karakter na may anyo ng pagiging makatao ay si Vincent mismo. Maayos siyang manamit, magalang kumilos, mahilig sa jazz, at mapagbigay sa kapwa. Tinutulungan pa niya si Max na lumaban sa boss ng taxi, bumibili ng bulaklak para sa kanyang ina, at hinihikayat pa siyang ligawan ang babaeng gusto niya. Mula pa sa simula, sinabi na ni Vincent na ayaw niya sa lungsod dahil kulang ito sa koneksyon ng mga tao. At eksaktong ganoon nga ang ipinakita ng kwento. May isang taong namatay sa subway at inabot ng 6 na oras bago nadiskubre. Ang boss ng taxi company ay walang hiya sa pagsasamantala sa mga empleyado. Ang mayabang na ahente ng FBI ay tumatangging makinig sa lokal na pulisya. Ang buong lungsod ay tila walang pakialam, habang ang mamamatay tao ang siya pang tunay na nagmamasid at nakakaunawa sa mga tao. Ikaw naman, ano ang nakita mo sa pelikulang ito? Huwag kang mag-atubiling mag-iwan ng komento para ipaalam sa akin. Paalam at magkita-kita tayong muli.